Na! Mga good news at bad news. Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM. Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Macapagal at Sandro Ochoa. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. ATM. Anong take mo sa DZMM? Ay, eto, hello, good afternoon. Mga ka-ATM. Hindi mo na ba ako? Ay, ito ba? Ito, ayun. Sorry naman. O, ito na. Good afternoon, mga ka-ATM. Kapamilya, kaserbisyo, lahat na. Yung tipong hinabol ko talaga yung pag-lipstick. Hindi pwedeng sumalang nang walang lipstick. Ayan. Kasi ano to, kung kilay is buhay, lipstick is buhay naman sa akin. Ay, good afternoon. Ako po, si Maan Macapagal. At ngayong hapon, ang kasama ko naman ang aking partner, Willie Delgado Jr. Ay, maraming salamat po sa Diyos. Araw na naman ngayon ng Monday. Ay, Akala ko ngingiti tayo dahil sa bukas ay most likely may sasalubong sa atin ng magandang balita. Gawa ng magkakaroon ng rollback tomorrow, di ba? oo. Sa diesel more or less mga 10 pesos. Di ba? Oo. Nakakabigla ho yung pangyayari kanina dyan ho sa Tacloban na kung saan ho meron hong sinasabi na bully raw ng mga estudyante, mga minor de edad, namaril kung saan ho nagresulta sa pagkamatay ng 3 mga mag-aaral. Oo. Sa ano loob ho ng eskwelahan nangyari po yan. Ito sa loob yung ng San eskwelahan. Jose National High School sa Tacloban City. Yes. Mga 9th grader yata ito, Kuyang Willie. Yung isa, 14 yung and isa, 15 years yes, old. puro mga minors. Oo. Ah, Naku, akala ko sa US lang nangyayari yun, Kuyang. Oo nga Diba? Sa Meron atin na din rin pala pala. rito. Nung nakaraan ay Actually, saan lugar hindi yun? na, sa Cavite meron. Oo. Tapos meron pa, saan pa yung isa pa? Meron pang isa bukod sa Cavite tapos kanina nga po, parang 10 yata yung sugatan doon. At ang motibo ay bullying. Bullying Oo, daw. hawak na sila ngayon ng ating otoridad at iniimbestigahan. At may impormasyon, Kuyang, na yung isa ay may tita na pulis. Yung isa rin naman ay may kaanak na sundalo. So, inaalam ngayon ng pulisya, Kuyang, kung yung mga baril ba na ginamit nila ay pag-aari ng mga yun. Oo, kasi yung pong baril na nakita, kasi may post sila sa social media Oo. na may hawak silang baril Nako, yun nga ba yun? Yung mga ipinost nilang baril, hindi po yan ang standard issue. Kung yan mo, be it policeman o kaya sundalo, dahil yung nakita kong baril nung isa, nung medyo, kung yun yung medyo may edad sa kanila, no? Revolver yung hawak. Caliber 38 revolver, samantalang yung isa Glock ang hawak niyang baril. Wala ka mic. Ayan. Yun ang nakakalungkot ko yan. Kung makikita mo sa mga video, talaga yung isang estudyante, hindi talaga siya talagang hindi siya natinag
kinukunan pa rin niya ng video. May kita niyo yun sa social media, sa Facebook. Yung talagang kita yung pagbarel, yung sinasara yata yung pinto. Pilit na Oo. nilalak ng isang kaklase nila, kaso na baril nga. Tapos kitang-kita mo rin yung mga video na nagsisipulasan palabas ng eskwela. Mga teachers, estudyante, nag-iiyakan na, iwan na yung sapatos. Ganon sila May mga lumabas katakot. nga nakayapak eh. Oo, nakayapak lang. Eto, kuha tayo ng update. Saglit lang. Baril na ginamit ng isa sa mga estudyanteng namaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, pag-aari ng isang pulis. Narito ang balitang kumpirmado sigurado Radio Patrol, Marlene Padiernos. Marlene. Marlene? Maalat Widi kinumpirma ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Alan Reyco na service firearm ng isang policewoman ang 9mm Glock na baril na ginamit ng isa sa mga grade 9 student na namaril sa San Jose National High School sa Tacloban City sa Leyte. Lumabas sa inisyal na investigasyon na pamangkin ng naturang policewoman na nakatalaga sa Police Regional Office 8 ang 14-year-old na estudyanteng namaril na nagpalit pa umano ng magazine habang naginagawa ang krimen. Habang nakarehistro naman sa isang security agency sa Cebu City ang caliber 38 na revolver na ginamit ng isa pang gunman sa insidente. Aabot sa 40 empty shells ang narecover ng mga otoridad sa crime scene habang iniimbestigahan na rin kung paano nakuha ng mga ito ang mga baril na kanilang ginamit sa pag-atake. Sa ngayon, nananatili sa kustodiya ng mga pulis ang dalawang estudyanteng namaril sa Tacloban City bilang bahagi ng investigasyon sa naturang insidente. Marlene? Yeah, yes. Really. Ano bang standard issue ngayon sa PNP na baril? Itong 9mm Glock, if I understand, itong Glock ang service firearm ngayon ng mga police. Ito ngayong iniimbestigahan ko kung paano nakuha nung isang estudyante. Anong pananagutan ng pulis na yon? Kung bawa maimbestigahan na kanya nga yung baril. Oo, actually malaki pananagutan yan. Pwede siyang maharap sa mga admin cases dahil ito ay bahagi ng negligence o kabayaan doon sa kanilang kasi yung pag-aari ng baril ng isang pulis ay bahagi ng kanilang tungkulin para sa pag-asaayos itong kanilang serbisyo. So malaki ang pananagutan siya at maaaring maharap sa admin case, pwedeng masuspend or more, pwede rin maging bitsa rin ng kanyang pagkakasibak sa pwesto. Pero sayang kasi wala pang binibigay ng impormasyon ang PNP kung paano magiging desisyon doon sa pulis na nagmamayari nga nitong baril na ginamit ng bata. Yung palang kumpirmado sa ngayon po na pag-aari ng isang pulis yung isa doon sa mga baril na ginamit ng estudyante. Pero may confirmation na yun yung issue sa kanya na standard firearms. Yan yung bahagi ng pulong balitaan ni Colonel Alan Reyco kanina dito sa Campo Crame. Pero kasi, kung issue sa'yo yun, ilan bang ini-issue na baril? Bakit kung pulis ka na ihiwalay sa'yo ang baril? Habang oras din yun, di ba? Kung naipuslit nung bata yun. Yes, actually isa nga yan doon sa bahagi ng iniimbestigahan ng Philippine National Police ngayon kung paano talaga napunta doon sa estudyante yung mismong barel ng kanyang tita o na policewoman at nagamit siya dito sa krimen. So hiningi din natin yung kasagutan dyan kanina pero wala pang binibigay na dagdag na information since ongoing pa investigation sa kasong ito. Nakausap na ba ng mga officers ng PNP yung police na may-ari nung baril? Wala pang nabibigay ng informasyon patungkol dyan pero ang I understand, ang malinaw ngayon, ang kinakausap ngayon, siyempre yung dalawang estudyante na sangkot doon sa pamamarel na nakaantabay din yung mga tauhan ng DSWD. Sakaling na tanganin yung intervention para doon sa dalawang estudyante. Alright, Maraming salamat sa iyo, Marlene Thank you, Marlene. Thank you. Padiernos. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Ang oras, 40 minuto, makalipas ang alas 4 ng hapon.
Ay kuyang, kamakailan ay lumabas itong balitang ito na pinatawa ng sanctions o ng parusa ng Foreign Affairs Ministry ng China, no? Si Defense Chief Gibo Teodoro, no? Pero ngayon siya ay yun nga, ang kanyang mga parusa ay ano daw, kuyang, bawal na siyang pumasok sa mainland China, Hong Kong at Macau. Pinagbawal din ng Beijing ang mga entity sa China. Yun yung kung anong pagkipagtransaksyon o negosyo ni Defense Chief Gibo Teodoro. So makausap natin, Kuyang Willie, si Dr. Sherwin Ona, Security Analyst, Associate Professor po ng Political Science and Development Studies ng De La Salle University. Magandang hapon, welcome po sa ATM. Doc Ona. Good afternoon, Maan and Sir Willie. Maraming salamat muli sa inyong imbitasyon. Gandang hapon po. Ito first time to, no, Doc Ona, sa isang cabinet member. Kasi dati, meron na ring napatawa ng ang China. Pero yun nga cabinet member na ito ng ating pamahalaan. Para ring alter ego ni ng presidente kasi 'di ba? Defense chief Anong tingin niyo dito, Doc Ona? Yeah, tama ka dyan, Maan. Although na-recognize naman ni Secretary Teodoro at ng DFA na ito ay sovereign right ng China, sa akin tingin, hindi pa rin ito maganda dahil nga hindi ito nakakatulong dun sa pagbibuild ng confidence, lalong-lalo na ngayon na nakikitaan natin sila ng mga moves dyan sa Baho de Masinloc. Maraming mga nahuhuling mga espiya dito sa ating bansa, May malign influence operations silang nangyayari dito. Hindi ito nakakatulong sa ganitong klaseng environment, Idagdag ko pa dyan na syempre marami sa atin ang nakakakita nito na bilang isang intimidation, kasama to dun sa ginagawang pagwa-water cannon at panggigipit, especially ng Chinese Embassy, nakikialam sa internal affairs natin. Isa to sa mga taktika na ginagamit para manahimik ang ating mga opisyal. Lalo na natin na si Secretary Teodoro, maliban kay President Marcos, ay isa sa pinaka-vocal na mga opisyal natin, pagdating dito sa ating pagigiyit ng ating mga karapatan sa ating mga maritime territories. So ibig sabihin pikon ang China, nasasaling nasasaktan din doon sa mga pahayag. Alam mo, Maan, yung ganito kasing mga messaging, kailangan na iintindihan mo ang China, Yung ganitong mga messaging kasi talagang para sa kanilang domestic audience, ang number one na purpose ito, para ipakita sa kanilang mga domestic audience na talagang yung kanilang rejuvenation, yung national rejuvenation nila na pinupush ng Communist Party. Pangalawa na dyan, of course, yung kanilang role dito sa region. Alam naman natin na ang Pilipinas ay nag-iisang nakikipaglaban dito sa South China Sea. Wala tayong malapit na kakampi rito. Siguro pinakamalapit na rito ang Vietnam. So makikita nila na, kumbaga, ano bang ginagawa nitong maliit na bansa na ito na sinesermonan tayo sa isang international venue, sa Shangri-La Dialogue, napikon sila doon, at kumalat sa buong mundo yung mga sinabi ni Secretary Teodoro dyan, Kaya siguro talagang pikon, tama ka. At the same time, hindi nila nga matanggap na isang maliit na bansa katulad ng Pilipinas ay nakakakuman ng ganong kalaking public interest. Pero Doc Sherwin, meron na rin ba tayong ginawang ganyan para naman doon sa mga officer ng China? Kabaliktaran. Wala akong maalalang ganyan, Sir Willie. Ang naalala ko lang yung mga, of course, yung ilang, nawabalitaan ko lang yung iba nating mga akademiko na nagsasalita against China. Ito yung medyo nagkakaroon ng mga harassments. But, maliban doon, wala akong matandaan na nagkaroon ng ganitong klaseng response ang Beijing. Kasi natandaan ko yung di ba meron na rin tayong yung ambassador yata ng China ba yun? Parang yung persona non grata ba yun? May ganun ba tayo? Okay, hindi kaya ko lang naman kasi naitanong, big deal ba ito? Kaya nga. Meaning kasi, kung di nyo ko papuntahin dyan sa China, pakialam ko? Ano ngayon? Di ba parang ganon? Yes, sir. Sir Willie, yun na nga yung sinabi ni Secretary Teodoro, na ito'y
kumbaga, kinibit balikat lang niya at Oo. sinabi nga niya na hindi siya naapektuhan sa ganitong mga, kumbaga, panunutya na nanggagaling sa Beijing, ano? Pero again, kailangan natin tong tingnan sa isang long-term na pananaw, no? Alam Okay. naman natin na gumagamit at China ng maraming pamamaraan sa kanyang strategiya, no? At isa na rito yung tinatawag na intimidation, no? At again, no? Ang ano diyan is kung padadala tayo. Oh, 'Di ba? kasi Kung o, ka- tatanggapin natin ito, o no? kasi Doc Enough na Sherwin, ba enough na ba yung ganito na Oo. isang mataas na opisyal ay ginaganito nila, binibigyan nila ng ganitong kaparusahan ng tawag, oo, no? oo. Eh, Kaya hirap tanggapin, di ba? kasi parang sa akin, sige, bigyan mo ko ng sanction, pero hindi mababago yung paninindigan ko. Di ba? Na kung ano yung paninindigan ko dito sa kung ano yung nararapat para sa amin. Di ba, Doc Sherwin? Agree ako sa iyo dyan, Sir William, no? At alam mo naman na almost 80% ng ating mga kababayan na naniniwala na kailangan ipagtanggol ng ating pamahalaan ang ating mga karapatan dyan sa ating mga maritime territories. Itong mga ganitong mga incidents ay lalo lamang nagpapaalab ng damdamin ng mga Pilipino, no? At nalalaman nga nila na tama ang ating posisyon, ano? Dahil nga dinadaan tayo sa brasuhan, eh. Yes. No? Hindi lang yung ating mga mangingisda, pati na yung ating defense secretary, no? Na dinadaan sa brasuhan. So, ibig bang sabihin doon, implication ito ay parang yung communication sa defense, no? Pag mag-usap ang militar sa militar, parang sarado? Hindi naman siguro pa dadating sa ganung pamamaraan, ano? Sa ganung hahantong sa ganung sitwasyon, ano? Meron naman din tayong mga lines of communication, no? Lalo na yung kanilang embassy dito at ang ating DFA. Meron naman yan, ano? It's just unfortunate na itong mga ganitong mga paninindak ay hindi nakakadagdag dun sa confidence building measures sa tinatawag, Yun no? na nga, Imbis oo. na humanap tayo ng mga paraan na magkasundo, lalo pang dumadami yung mga rason para hindi tayo magtiwala sa isa't isa, no? Anong pagdating naman sa security partnership natin sa ibang bansa, no? Anong tingin nila sa atin sa ginagawang ito ng China? Humihina ba yung kumpiyansa sa atin? Well, ang aking tingin dyan, lalong lumalakas yung resolve, no, ng ating mga kaalyado. No, nakikita naman yan sa dami ng mga visiting forces at status of forces agreements na binabalangkas ng Pilipinas sa kasama ang iba't ibang mga bansa. No? Ito yung isa sa malakas na ating pangontra dito, no, na nakikita ng mga ibang bansa na isang maliit na bansa katulad ng Pilipinas ay binubuli dito sa ating mga maritime territories. Ano? At alam nila na maapektuhan din sila nito in the long run, no? Kaya dumadami ngayon, lalo-lalo na ang ating mga security partnerships as agreements. Oo. Related kaya din itong ginagawa ng China sa Pilipinas, sa mga official natin dito, doon sa nakaumang na exploration. Pero hindi natuloy kasi nga may binagong provision yung China kung saan tayo dapat yung lalabas na sa atin dapat kung ano man yung may explore, 'di ba? Makakatulong lang natin ang China. Pero nung bandang huli, tinanggal nila yun inatras ng China, tinanggal yung dalawa yung provision na binanggit dati ni Justice Carpio yun Hindi kaya related ito doon na parang baka sakali sa ginagawa nilang ganito sa ating mga opisyal magbago o lumambot yung Matakot. Pilipinas, Oo. ma-intimidate somehow. Matagal nang ganyan ang China, no? Sir Willie, no? 2002 pa nung nagkaroon ng agreement dito sa magiging precursor dapat ito ng Code of Conduct, no? Na Oo. wala nang magbi-build, for example, ng mga additional installations dito sa South China Sea. Sila yung unang-unang nag-violate nito, no? May deficit of trust talaga, Sir Willie, no? Mahirap sa bawat panig na magkaroon pa ng tiwala, ano? Nasabi mo nga itong mga agreements na to, lalong-lalo na dito sa oil exploration niya, no? Siguro yan nung panahon ni President Gloria Arroyo, ano? Binago nga or hindi recognize yung ating sovereignty.
Kaya hindi pumapasok sa agreement yung ating mga yung ating mga diplomats kasi pag-upo pa lang nila, pinapa-recognize sa kanila yung undisputable sovereignty ng China rito sa South China Sea. Kaya umaatras yung ating mga diplomats, mga negosyador, ano. Oo. Hindi na ako nagtataka kung kung yung sinasabi mo ay nangyari nga. Ano? Bakit Doc Ona, ano yun, mainland China, Hong Kong, and Macau, bakit hindi kasama yung Taiwan? Yung isang pinag-aawayan pa eh. Yung pinag-aawayan pa yan. Ibig sabihin, Pinag-aawayan pa eh. hindi nila... Hindi nila makuha yung China, yung Taiwan eh. Oo, so ibig sabihin, kumbaga hindi nila maisama, di ba, sa jurisdiction nila. Dahil para mapalibutan sa batas nila. Ha? Sa batas nila, kasama nila yan. Ayaw lang pumayag ng Ayaw lang pumayag ng Taiwan. So ibig sabihin, kahit ang Taiwan, hindi nila alam mo yun? Hindi nila basta kasi force makuha yung Taiwan. Oo nga. Kasi nahihirapan silang palibutan. Correct. Dadaan sila sa teritoryo natin eh. Kayo na nga. Tama yan, Sir Willie. Ang Taiwan naman sa kanilang tingin ay parte ng kanilang teritoryo. Kaya nga lang, hindi nila talaga pa pumapalag. ma-occupy. Oo, kasi nga medyo demokratiko yung nandun na gobyerno, Yes. at medyo western yung kanilang leaning. Ito nga yung kinakatakot natin, kasi yung sinasabi nga nila by 2027, kumbaga nasa China na yung mga capabilities para maglunsad ng isang malawakang invasion ng Taiwan, So ito yung mariing tinututukan din ng ating pamahalaan, kung itutuloy nga ng China itong ganitong klaseng mga moves. Kasi over the past few years, nagpa-practice na sila eh. Yes. Nag-exercise na sila dyan, lalong-lalo na yung blockade, no? Yes, Meron yes. ng mga nangyayaring ganyan nung isang taon pa. Doc Sherwin, So, binabantayan natin yan. last sana lang sa akin. Ideal pa kaya kung dalin ulit natin ang usaping ito sa Netherlands na gaya ng ginawa ng Aquino administration? Depende yan, kung anong kaso yung ifa-file natin, si Justice Carpio ay nagmungkahi, na mag-file ulit tayo ng mga kaso, lalong-lalo na rito sa Scarborough Shoal, kasi nga sa ating palagay naman, yun talaga yung pinakamalakas nating alas yung batas, yung legality. Mahirap tayong talunin diyan Kaya lang yun nga alam din ng China ito mukhang hindi rin siya papayag na sumailalim sa ganong proseso ulit. Pumayag man siguro. Ang problema, tingin ko ang ng China, ang tayo ng China, hindi, wala namang nag-i-enforce niyan eh. Oo. Wala namang pwede Tama ka mag-enforce rin niyan. dyan, Pero Diba? natatakot nga sila dyan. Yan yung isang kinakatakutan nila na mag-file ulit tayo ng kaso against them. Alright. Pero anong possible? One last point. Anong possible kung sakali mangyari yun, mabaliktad yung naunang decision before ng Netherlands? Ay, hindi naman yun ang ifa-file natin na kaso, Sir Willie. Okay. Yung mga usapin na kailangan ng resolusyon, Diyan, for example, sa Scarborough, dito sa yung ating, yung Scarborough nga, dahil yan ay traditional fishing ground, Pwede tayong kumbaga, sampa ulit ng clarification dyan Oo. at para ipag-declare ulit. Dahil ngayon ay sinaruduhan ng China yan, walang ibang nakakapasok dyan. Pero sa UCLOS decision, yan ay in-identify na traditional fishing ground. Similar case, during Aquino administration, ibang lugar lang yung ating dadaling issue. Tama, oo. Tama Alright. yun. Alright, sige. Maraming salamat, Dr. Sherwin Ona, Security Analyst at Associate Professor ng Political Science and Development Studies ng De La Salle University. Magandang hapon at maraming salamat, Maraming salamat sir. po. Salamat, Maan. Salamat, Sir Willie. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Ang oras, 55 minuto makalipas ang 4:00 ng hapon. Sa Kamara ay chill ba ngayon, Kuyang Willie? Pero second day ngayon no? Ikalawang ng pre-trial Ikalawang conference. araw ngayon ng pre-trial. Matatapos ba? Mukhang hindi aabot eh. Kasi kanina, napanood ko yung interview kay Secretary Bantog. Doon pa lang pala sa article, unang article, yung confidential fund, Oo. nasa 4,000 ang documents. Wow. Combine na yun, combine. Oo. Combine. Kaya nga yung marking ng yung pangalawang article, doon sa apat na article,
Baka mauna pa matapos yung marking nun, yung second article, kumpara dun sa first So, article. ilan na lang ang natitira? Bali dalawa. Dalawa na lang, Oh, ano? kasi nakasalang yung dalawa, yung first at second articles so may dalawa pang mamarkahan. So, kasi dapat ang target talaga nila matapos na ngayong araw, di ba? Dapat. Duda raw si sabi niya ni Bantog, mukhang hindi kakayanin. abutin sa dami. Oo, biro mo 4,000 pala yung Pero at least yung mga ebidensya. Oo, at least naisaayos na, naipila na lahat ng dokumento, no? Na-simplify na din. Kung may mga tinanggal o Yes. isinama pa. Pero yun nga, July 6 pa rin. Well, sa bida ng House Prosecution Panel, nagagalak sila kasi walang na-strike out dung sa kanilang mga documents. Oo, sa defense. Yun ang hindi natin nakakuha yung information. Lumabas din yung fake news na sinasabi na ilang paso daw ng defense panel. Ang sabi ni ang House Prosecution. ni lead prosecutor Jinky Luistro, fake news yun Fake or news. ina-attribute niya yun sa mga gumagawa ng disinformation. Oo nga. Tsaka, hindi naman debatihan yung... Tsaka wala pa po sa trial proper, Kaya wala nga pa. Parang imposibleng may nanaig na kampo, di ba? Kasi both camp naman nagsasabi na usual na nangyayari yan sa pre-trial conference. Na merong argumento sa pagitan ng defense at saka ng prosecution. So, normal yun. So, wala hong panalo, walang talo ho doon. Yun nga. Tsaka technical to nag-aayos lang ng mga dokumento. Ilalatag yung mga witnesses. Yan, eto. Kausapin natin si Professor Antonio Contreras, isang political analyst at professor sa University of the Philippines sa Los Baños. Magandang hapon, Prof. Magandang hapon din sa inyong dalawa. Yun na nga, Prof. Kasi parang ang sinasabi ay hindi natapos ngayong araw ang pre-trial conference. Pero yun nga, isarado kasi sa public etong komperensya. So hindi rin natin alam kung ano yung mga nangyayari sa loob. Sinasabi nga, napataob daw ng defense panel ang House Prosecutors panel doon daw sa pre-trial. Sabi nga nila, fake news daw. Sabi ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro. Ano masasabi niyo po, Prof? Alam mo, nag-research ako kung ano ba talaga yung pre-trial conference. Wala naman dyan argumentation kasi inilalahad lang ng bawat party ano yung kanilang mga ebidensyang ipipresent, sinong tatawagin nilang testigo, ano yung mga issues. Kung minsan, ang kanilang may mga facts ba na ini-establish na hindi na kailang pagtalunan. Kunyari, anong pangalan ni Sara Duterte? Di naman kailang pagdebatehan yan. Di ba? So yun lang. At tapos, yung iba naman, sa halip na magtalo sila, sasabihin, okay, ipipresent namin ito, ipipresent namin itong ebidensyang to. Hindi naman nila, walang room for questioning the other side. Parang ililista lang nila kung ano yung mga parameters, sino yung mga tatawaging testigo at ano yung mga dokumento. So hindi naman siguro dadating sa punto na may magkakainan ng buhay. Oo. Anong inaasahan natin pagdating dun sa trial proper, doon sa impluwensya ng mga disinformation, mga fake news. Kasi ngayon pa lang sa pre-trial conference, mukhang nagsisimula na what more? Pag dumating na yung trial proper. Siguro naman kung open to the public na ang trial. Kasi ngayon, madaling mag-fake news ngayon, madaling mag-spin kasi hindi natin alam yung nangyayari. Kasi ako nga nung lumabas yung balita na si Atty. Sheila Sison, nilamon ng buhay. Okay na ng buhay si Gervin Ruiz. So sabi ko, imposible. Hindi ako maniniwala na ang katulad ni Atty. Jinky Luistro ay magpapakain ng buhay na kung kahit kanino mang naabogado. I don't think that will happen. So this is really an open season for misleading disinformation. But pagdating sa trial, kasi nakikita na natin lahat yan, open to the public yan, mamiminimize siguro yung pagkalat ng impormasyon na ito'y nangyari, ito'y hindi. Of course, ang ma-expect natin dyan, people will be spinning their own interpretation. Diba? May kanya ka parang basketball game yan, may kanya-kanyang kanya-kanyang analysis. Kung sino may mali, foul ba si ganito, whatever. But nakita natin. Wala na yung
tayo ay all in the dark na para bagang aasa lang tayo sa ano yung binabalita ng ibang tao na meron ng karga. Oo. May karga ng bias o Oo. karga ng, spin. Ito, Oo. kanya-kanyang interpretasyon na yan. Yes. Pero at least nakikita natin. Professor Antonio Contreras, papakilala lang po ang aming himpilan. Diyan lang po kayo. DZMM Radyo Patrol. Nagbabalik ang ATM. Anong take mo? Kasama pa rin si Willie Delgado Jr. At Maan Makapagal. Ayan, balikan na natin, Kuyang. Alright, balikan natin si Professor Antonio Contreras. Prof! No, okay po. Ayan. Prof, mukhang may move yata na i-delay ang impeachment trial, yung pag-uumpisa dahil nabanggit ng defense panel yung threshold, conviction na threshold nga na 16 doon sa pre-trial conference. Dapat bang binabanggit na ito agad doon? Sa tingin ko hindi naman nagmamatter kung kailan magsisimula. Kasi alam nga naman sa unang araw pa lang magkakameron na sila ng determinasyon kung convicted o hindi. Mm-hmm. So pwede naman pagsabayin yun na habang hinihintay o kunyari ipapa-interpret sa Korte Suprema ang provision sa konstitusyon, tuloy-tuloy na rin yung pagdinig. Kasi balita ko halos lagpas ng 60 days ang kailangan ng prosecution para magpresenta ng kanilang mga ebidensya. Samantalang 30 days naman daw ang kailangan, at least 30 days ang kailangan ng depensa. So, ibig sabihin niya 90 days at the very least. And hindi yun araw-araw, meron ding mga skip yun. So, malamang mahaba-haba itong talagang matagal ang Trial. trial. Oo. Hindi naman po, of course, they can always grant to the Supreme Court and the Supreme Court can issue a TRO habang hindi pa nila nadidesisyonan kung ano yung threshold. But at the same time, kapag hindi nag-i-issue ng TRO ang Korte Suprema, kahit pa merong nakasampang kaso at nagpapalinaw, kasi both parties naman kailangan to Mm-hmm. In fact, it is not a defense position. It could also be a prosecution position. Ano ba talaga yung threshold? 16 ba o iba? Mm-hmm. It will not be a partisan issue. Mm-hmm. It will clarify both for the defense and for the prosecution as well as for the Senate and for the public. Mm-hmm. So para sa akin siguro, habang dinidinig ng Korte Suprema yung issue, ay simula na yung impeachment. Hindi na siguro yung sagka para pigilan ng simula. 90 days ang kailangan kung susundan natin yung agreement sa pre-trial tapos i-delay nyo pa yan. Di lalong hahamba yan. Prof, kung gagalawin yung threshold, dapat ba galawin din yung number ng mag-a-acquit? Kasi most likely baka erase din ito ng defense naman. O sige, willing kaming ibaba ninyo yung threshold do sa conviction, dapat mababa din yung ibaba din natin yung number ng mag-a-acquit. Kasi 9 ngayon di ba? Hindi naman yun sabay. Kasi pareho naman proportional yun pagbababa po yung bilang ng sa mathematics po So, pagbababa yung entire number, pareho na. bababa yung to acquit and to convict. Matatangay Parang na. ganon din yun. Kasi one is the other side of the other. Kung 24, 16, 8, 'di ba? Kung 20, pag isusuma total mo 'yon, 20 'yon. So less than 16, less than 18 'yon. Ganun din pa ang kalalabasan. At saka alam niyo, talagang kailangan na rin talagang revisahin. Ako naniniwala ako na kailangang pag-usapan yung threshold. Kasi kunyari ang halimbawa, paano kung palayo ng tadhana, paano kung sabay-sabay na mamatay ang 9 na senador? Pwede 15 na lang sila. Hindi ba? Ibig sabihin wala nang ma-impeach. Kasi 15 na lang. Kasi, so what would stop a person who is impeachable in the future? Kasi knowing who is ruthless. 'Di ba? Napaka-ruthless, grabe, mamamatay tao. Papatay na lang ngayon siya. Hindi siya ma-impeach. So,
when we interpret the Constitution, we should interpret it in such a way that an extreme situation will not undermine the very principle behind the accountability provision. So, tingin ko dapat pag-usapan to. Oo. Okay, kasi knowing the camp ni VP Sara, yung mga abogado niya, hindi basta-basta bibigay yan nung wala silang makukuha rin in return di ba? Of course, ano naman to it is a contentious issue. Ano to adversarial process ito. So syempre, kung ano yung makikinabang yung kabila, ayaw yan nung kabila. Yes. Vice versa, syempre. So labanan ito. Pero itong usapin ng pagbaba ng threshold, sa tingin ko this is a non-partisan issue. This has to be determined because it will shed light. Pero Kasi- confident naman confident naman ng House prosecution na kahit na manatili dun sa kasalukuyang threshold, makakakuha sila ng conviction. Tsaka sabi nga nila, maaga pa. Maaga. Maaga pa masyado. Habang umuusad ang trial, posibleng mabago pa kung meron na talagang desisyon. Ngayon pa lang, ang mga senator judges, baka may mabago mo pa rin. Hindi na dapat i-raise muna ngayon yan. Baka mag-cause pa ng delay Yes. Di ba? Yan nga, at saka yung nga sinasabi ko, sa pananaw ko, hindi naman importante ngayon malaman na natin ng threshold. Oo. Kasi yan naman, that will matter when decisions will be up. Yes. For determination, 90 days ang trial period, di ba? Na hinihingi at the very least. Oo. So, matagal pa yun. So, Tsaka- bakit ngayon kailangan i-determine na? Tsaka And besides, yes. some school of thought are even saying na, sige, let us stick to 16. So, ma-acquit o ma-convict. And then the disadvantaged party can run to the court. Pwede naman yung ganon. Pwedeng saka na tumakbo pag na-disadvantage sila in the future. Sabi nga, sa dami itong testigo, no, na ipapatawag, baka lumagpas pa ng September. Target kasi September Baka lumagpas pa ng Pasko. Ay, Pasko ng anong year? Hindi, eto, Professor Contreras, lumabas doon sa survey ng Octa Research na 19% lang ng mga Pilipino ang naniniwala na baka fair yung magiging hatol. 19% ng mga Pilipino ang naniniwalang evidence-based. Oo, evidence-based. O maging at least fair yung magiging hatol ng senator judges. Well, that only reflects that many Filipinos are skeptical about the objectivity of the senators. That it's not going to be based on evidence. But of course, that's reasonable kasi nakikita naman natin sa ngayon may perception na itong mga ganitong senador nakalinya na sa pro-impeachment. Ito naman mga senador na to anti-impeachment. So may ganun ng klase. So let us wait and see. 90 days is still a long time. And the evidence will come out. Ngayon natin malalaman kung ano ba talaga yung mga kiniklaim, yung mga bank accounts, yung mga salin, yung mga hindi natin nakita noon. And then of course, the other side, the side of the defense will also be given the opportunity to rebut. Kasi ang tagal nilang iniwasan itong mga ito Wala sila dun sa House. Hindi sila nagpakita ng ebidensya. So pagkakataon na ito, tingnan natin kung paano nilalabanan yung mga aligasyon at akusasyon. Na paano lulusutan, for example, ni Sara Duterte yung kanyang hindi pagdeklara ng kanyang savings sa SALN. Anong argumento niya kung ba doon sa pinagbantaan niya ang buhay ng Pangulo, ng First Lady at ng former Speaker. So, ako mismo interesado ako kung paano niya yun sasagutin. Kasi that will be the first time that the public will hear the response. Kasi hindi natin narinig to So ako and people can be swayed. I'm not even closing the possibility na baka naman may tinatago to mga to na rason na pwedeng ako mismo makumbinse na huwag siyang ma-impeach. But at the same time, when evidence is there, I think people will even the senators, itong mga senador, they're politicians. They are responding to the signal of the public. If public perception changes as they usually do, lalo pag nakikita na nung tao yung tandaan natin ano nangyari sa EDSA 2, 'di ba? Tandaan natin kung ano nangyari nung magalit ang mga tao. Well, yan ang pwedeng mangyari na mga senador mismo iisipin na lang kanilang political future. Yes. Dahil eleksyon. mga re-electionista, tsaka may mga mas mataas pa na posisyon ang inaasam. Oo, yun na nga. Abangers tayo. Sabi nga, maaga pa, malayo pa. Maraming salamat, Professor Antonio Contreras, political analyst at professor ng University of the Philippines, Los Baños. Salamat Maraming po. salamat din po. Magandang hapon. Gandang hapon din po.
Yun nga. So, tingin nyo hanggang sa kamera, hanggang kailan ang pre-trial conference? Ilang araw pa? Wala pang nilalabas ang panig ng House Prosecution So, siguro after nitong itong araw na ito ay maglalabas sila. Basta ang inilatag lang nila kanina 62 days to be exact. Wow. Yung Oo. kanilang hinihinging trial dates. Eto. Kuha muna tayo ng mga komento. Shout out daw sa DZMM kay DZMM avid listener Ate Eya Hufana ng Tanza, Cavite. Good afternoon. Eto. Sabi ni Ma'am Estrella Garcia, bakit daw ka nakapajama? Kasi parang bad weather ba? Hindi, ang init nga eh. Sige, kuyang. Mula kay Miss Mara. Atin ba ito? Gandang hapon ka ATM. Miss Maan at Sir Willie. Bet Kamaing, magandang hapon sa'yo. Eto, Si- basahin mo yan Si Louie Basco. Basahin mo. Happy Energy Monday po sa ating Basahin mo. Sabi poging-poging, Sir Willie. at blooming na blooming daw. Mamaan. Hindi ba isang pogi lang? Dalawa talaga. Ayun. Habang nag-relax daw, ay watching siya from Valenzuela City. Nona Damian, magandang hapon na ho. Sir Willie and Sige, Mamaan. diretso mo na, Kuyang. Rio Dizon, magandang hapon po. At kay Josh Kyle Edip. Good afternoon, Miss Maan, Sir Willie. Attendance check. Check na check. Sige, Kuyang, kuha muna tayo ng ulat mula Balita. sa labas. Sige, basahin ko na. Pandaraya daw ng Prime Water sa isang treatment facility para makapasa sa mga water testing ng Department of Environment and Natural Resources na diskubre ng SJDM LGU. May report si JM Pineda ng PRTV. JM. Yes, Willie, sa huling inspection nga na ginawa ng Water District kasama ang mga city engineers ng SJDM, nakita nila ang anomalyang ginagawa o ginawa umano ng Prime Water noong sila pa ang may hawak ng operasyon ng water supply sa lungsod. Nadiskubre nila ang isang plastic pipe na nakalubog sa isa sa mga water treatment tank na may water waste. Ayon sa isa sa mga city engineers, ang pipe na ito ang binubuksan at naglalabas ng malinis na tubig sa tuwing nagkakaroon ng pagsusuri ang Department of Environment and Natural Resources sa kanilang pasilidad. Kaya umano nakakapasa sa water testing and treatment facility dahil nahahaluan ng malinis na tubig ang mga wastewater. Sabi ng LGU, matagal na umano ginagawa ng Prime Water ang ganitong sistema. Batay rin sa kanilang investigasyon, noong una raw ay hindi agad nakakapasa ang mga tubig na nasa water treatment ng Prime Water. Ang naging solusyon umano nila ay ang ganitong pandaraya. Bukod dyan ay nadiscover rin ng LGU ang mga kinakalawang na water tank ng Prime Water. Ang ilan pa nga ay sira na ang mismong takip at nakalubog sa tubig na siyang isinusupply doon sa mga residente. Patuloy naman ngayon yung investigasyon ng LGU doon sa mga sistema na mayroon ng Prime Water dahil hawak nila ngayon ang operation system nito. Sa kabila nga yan ang pagbabor ng Las Piñas RTC sa hiling na TRO ng Prime Water para pigilan ng LGU na gawin ang operasyon ito. At yan muna ang latest. Ako si JM Pineda ng PRTV News para sa DZMM. Maraming salamat, JM Pineda ng PRTV. Magbabalik pa ang ATM. Anong take mo? ATM. Anong take mo sa DZMM? Nagbabalik pa rin ang ATM. Anong take mo? Kasama si Willie Delgado Jr. At Maan Makapagal. Di ba? Nako, Kuya. Si dating Ano? Senate President Chis Escudero ay napalitan, di ba? Oo. Napalitan. Tapos? Ngayon, sino napalitan? Si Tito Soto. Tapos sumunod si Alan Peter. Yes. And then ngayon ay si Senate President Sherwin Gatchalian. Siya yung ikaapat na Senate President sa first regular session ng 20th Congress. Ayan. Yes. Now, ang tanong, sa ngayon ang uupong presiding officer sa impeachment trial, Oo. which is a non-lawyer. Dapat ba talaga, lawyer ang uupo? Sabi sa batas, wala naman daw sinasabi. Oo. Kaya Pero, si Hodang abogado yan o hindi abogado. Bentahe sana. Bentahe sana kung abogado kasi Oo. at least
rules of court ang pag-uusapan diyan eh, Correct. 'di ba? Oo. Pero ang sabi naman ng sa House Prosecution Panel, sui generis naman itong impeachment So eh. pwedeng Oo. may mga mabago. In fact, wala kang criminal na aspect tong Correct, Sabi correct. gano'n, di ba? Oo. Ngayon, lumutang ang pangalan na pwedeng mag-appoint ng isang abogado. Apat na abogado dyan eh. Si Si Escudero, Kiko. Kiko Pangilinan, Rodante Marcoleta, Yes. at si Pia Cayetano. Na, syempre, Nasa kabilang bakod. Actually, balanse eh. Oo. Balanse, dalawa-dalawa eh, Minority, di ba? majority. Pareho meron. Pero, ito nga, mainit na pinagtatalunan. Bakit siya? Si Senador Chis Escudero. Siya ngayon ang lumulutang Yes, oo. na i-appoint. Correct. And okay naman daw. Sabi ng marami, even ng Malacanang, tanggap naman daw eh, di ba? Pero, Ngayon, tanongin natin. umaalma. Pero umaalma. Tingnan natin yung ilan. Kilalanin natin itong umaalma. Ayan. Ayan. Nasa linya po natin si Francis. Francis Francis din. Kiko din ito. Kiko din. Aquino din ito. Oh. D. Yan. Ang co-convener ng Tindig Pilipinas. Kiko, magandang hapon sa iyo. Good afternoon. Ay, magandang hapon po, Sir Will, Miss Maan. Magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig po ngayon. Alright. Si Chis Escudero po ay double to kaya po kasi Francis Joseph din po ang Ah, pangalan talaga? niya. Ayun. Ay, sabi sa'yo siya na lang. Tukayo naman pala kayo. Oo, Bakit eh. ayaw mo? Kasi medyo hindi ko mapipigilan eh. Hindi ako makalimutin eh. Si Senator Escudero yung pilit na hindi umintindi doon sa ibig sabihin ng forthwith nung Oh. hindi nga nakaraang Senado nung last year, parang nang tagal-tagal na nga. Pero ayun po, siya yung talagang naging isang malaking balakid dito sa proseso ng pananagutan kay VP Sara Duterte. Kaya hindi ako nagtataka na marami yung umaalma na siya yung ginawang presiding officer ng ating mayorya. Medyo disappointing decision po yan and we're hoping na sana pag-isipan muli ng mayorya yung kanilang choice of presiding officer. Bakit daw hindi siya pagbigyan muli? Change of heart. Baka may Sabi change nga, of heart. sabi nga sa Congress move on, girl. Yun na nga, Sir Kiko. Bakit hindi raw bigyan ng pagkakataon? Kasi baka daw ito yung pambawi niya. Ako parang parang kapag meron po tayong empleyado na nagkamali, man talaga nabigyan sila ng second chance, pero baka yung mas maliliit na tungkulin muna yung ibibigay sa kanila, hindi yung pinakamalaking, okay, ikaw yung gagawin kong presiding officer right after hindi mo naintindihan yung nakasulat na batas, di ba? So, parang very jarring po yung ganitong decision, kaya umaalma po kami. Pero ang ating mga abogado sa Senado, 4 na piraso. 5 po ata. I think si Senator Alan ay abogado rin po. Although syempre di ko rin po ina-advocate na siya yung gawing presiding officer. Oo. So 3 si sa Alan minority nga pala. na ngayon. Si Alan, oo. At 2 sa majority. Si Alan nga pala rin. So kayo po ba ay sino ang gusto nyo sa Tindig Pilipinas? Kasi kung tatanungin si dating former Associate Justice Carpio? ang gusto niya ay si Senator Kiko Pangilinan. Kiko din. Malas talaga pangalan ko, no? Oo. I think po. Lahat sila. I think, Ikaw na lang kaya. po. Fair call yung kay Senator Kiko. Hindi ako magdi-disagree diyan. Although meron ding isang argumento na baka mas mainam nga na hindi presiding officer yung abogado dahil kailangan nilang maging mas active sa proseso. Kasi kapag presiding officer tayo, parang ikaw yung tagapagpadaloy, ikaw magre-recognize kung sino magsasalita. Limitado yung pagkakataon mo na mag-intervene, no? So ako nga, tingin ko hindi ganun kahalaga personally kung abogado man o hindi yung magiging presiding officer. Kasi lahat naman ng senator judges natin kailangan pag-aralan yung proseso, kailangan pag-aralan yung batas, no? So tingin ko dapat hindi natin sinasara yung options doon sa mga abogado. Pero that being said, sang-ayon naman ako kay Justice Carpio kung hindi ako disagree kay Justice Carpio kung si Senator Kiko yung magiging presiding officer. Pero tingin ko maraming ibang valid options naman. Nakita natin halimbawa na si Senator Lacson magaling din siyang tagapagpadaloy sa mga Blue Ribbon Committee hearings. Bakit naman hindi siya yung pwedeng maging presiding officer dito sa impeachment na pananagutan din yung usapan, no? So I think maraming options pa rin dyan na sana makonsider din ng ating majority. Hindi kaya magkaroon ng problema, Kiko, dahil
dahil kung halimbawa ng lawyer ang upong presiding officer, doon lang sa mga simpleng objection baka mahirapan eh. Well, I think parang yung procedures sa Senate ay kahit hindi abogado yung karamihan ay napag-aaralan naman nila yung rules of Okay. procedure, no? And then itong impeachment, dagdag na aral din yan. I would say even for a senator ay pag-aaralan din naman yan even for a lawyer, pag-aaralan din naman yan dahil hindi naman karaniwang proseso yung impeachment, no? I think iilan lang dito sa current majority ang sa current Senate natin ang Oo. nakaranas ng isang impeachment process. Oo. So, kung mag-aaral naman silang lahat, bakit natin piniprivilege yung mga abogado? Siguro yun yung sana pag-isipan din ng ating majority. Alright, oo. Maraming salamat. Dahil pa sana kaming tatanong, Oo nga kaya lang kaya lang kinakapos wala na na ako kami ng oras, Your Honor. Your Honor. Eto, maraming salamat, Francis Kiko, thank you, maraming Aquino salamat. D, co-convener Maraming ng salamat din Tindig po. Pilipinas. Maraming salamat din po sa mga nakikinig po ngayon. Alright. Eto, susunod na sa radyo at digital TV ang Arangkada Balita kasama sina Nina Corpus at Jack Batallones. Mapapanood ito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta sa Metro at Mega Manila. Mapapanood naman po ang Issues Spotted kasama sina Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at sa DZMM Facebook page. Paano yan? Bukas Bye-bye! ulit. Bye! Bye! ATM. Anong take mo sa DZMM?